pangalan mo, sir? Len, sir. Ha? Len. Ben, shoutout kay Sir Ben yan. Kita kami dito sa ano. Saan mo daw, sir? Diyan lang sa may Baltasar. Dito lang. Oo. Saan ka lang, sir? Pauwi ka naman. Lalabas ko sa trabaho. Pero boss, uwi ako ng Bulacan. Bahay ko doon. May bahay din ako sa Bulacan. Parang bala ko, ganyan na lang din kunin ko. Oh, sir, magaan-gaan. Mahal yung ano eh, yung double R. Grabe, karating milyon. Tapos convert ko na lang din yung harap. Ang ganyan lang. Mas mura-mura yung Kaya mag... nagastos mo dyan, sir? 25 din. Grabe. Mahal kasi yung mags ni Y-Zone eh, ni ano, R7. Oo. Lalo na yung R50 na bago, pag ginanyan mo. Yung nakamukha ni R7. Ano yung 190-80. Kaya kung gano'n lang, kuha na lang ganito. Nasa ano lang to, 158. Ano, 40. Yes sir, ingat din. So ayan mga boss, nandito na kami sa may Paso de Blas. So try natin na orasan mula rito hanggang sa Pagsinag. Kung ilang oras natin makukuha. So ayan mga boss, 6:27 na. So umpisa natin kung ilang oras natin makukuha. Tapos samahan nyo kami mga boss. So ayan mga boss, uwi tayo ng Pagsinag, wala akong pasok ngayon, it's Saturday. So rush hour mga boss yung pinili natin oras na travel punta ng Pagsinag para ano, makita natin yung traffic situation na e-service road sa oras ng rush hour. So kung ilang oras natin kukuha yung papunta ng Santa Maria, Bulacan. Kaya mga boss, yung video natin naka-fast forward lang, hindi ko i-angkat para makita nyo na walang daya na hindi tayo nag-set ng relo or nag-iba ng ng setup para mapatunayan ko sa inyo na mas mabilis dito sa e-service road compare sa MacArthur Highway or dun sa Isandana sa may looban na which hindi ko pa naman tinatry kasi medyo pasikot-sikot dun sa loob mga boss. So kailangan ko ng kailangan ko ng guide na magpapakita sa akin ng daan. Kasi hindi siya nase-select sa mga boss sa Waze or sa Google Map, hindi mo siya maiyaan doon. Sinusubukan ko na siya na i-gather ng information sa map pero ayaw talaga doon sa isang ruta. Mga boss, partida pa yan ha. Naka-backride sa akin si OBR saka si JJ. So, tingnan natin kung gaano tayo kabilis makakarating ng Santa Maria, Bulacan sa Pagsinag Tatlong. So mga boss, ito yung second time na dadaan tayo dito sa East Service Road. Yung first time natin dumaan dito nung kita-kita ko sa inyo na panahon ng Bagyong Egay. So nung time na yun wala tayong gano'ng kasabay sa sakyan kasi may bagyo nga, kaya walang gano'ng bumabiyahe nung araw na yun. Suspended na yung mga trabaho sa klase. So dito ngayon, dumadaan tayo ngayon ang sitwasyon rush hour.
mag-aalas 8 na to mga boss ng umaga. Kaya yung mga papasok sa trabaho dito sa area na to na marami ding mga industrial company. Dito natin makikita kung ano yung sitwasyon nila dito sa rush hour. Kasi kung tayo sa sa Tamaria, Bulacan, papasok tayo sa Manila, makita natin yung yung traffic situation sa umaga. Tayo mga nakamotor or naka four wheels na dadaan dito. Mga boss, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dadaan sa sa barangay Lambaking. Kasi kung makikita nyo sa mga dumadaan sa barangay Tatubig, yung sa Amarillo exit, makikita nyo doon meron ng ginagawa na kalsada na extension ng East Service Road. So if magawa na yun, mas mapapabilis pa yung biyahe natin mula Marilao going to Pasig Blas, vice versa. Kasi hindi na tayo papasok dito sa Barangay Lambaking na medyo marami din pasikot-sikot at makitid na daan. So mas mapapabilis natin makukuha yung mahabang parang kung doon tayo dadaan sa may Barangay Patubig pag nagawa na yung extension ng East Service Road. So ayan mga boss, dito sa part ng pagtawid natin ng Marilao River, merong rito, pabrika. Kaya yan yung mga nakikita nyo mga nakamotor yan, mga nagtatrabaho yan doon. So ganyan kabisi yung street dito pag ganitong oras. Pero hindi pa naman siya ganun ka higpit yung traffic niya para ma-stuck ka. So carry yan kasi sa oras na to, yun talaga yung oras na mga pumapasok sa trabaho sa mga pabrika na nasa area na to mga boss. So ayan mga boss, sa parte ng kalsada na to, dito sa ating tinatahak, may mga industrial city rin dito. Mga tatlong pabrika yata yung nakikitang nag-ooperate sa daan na to. So ito na lang yung part ng kalsada na may mga pabrika. After nun, pagpasok natin dito sa papuntang Mabampara, bago tayo kumanan, wala na. Nakalagpas na tayo sa kanilang busy street yung tawagin. So dito maluwag na yung natin dito. Normal na yung traffic situation dito sa part na to. Kasi mahabang parang na to mga boss. So dito mga boss, kukunin natin yung yung papunta sa munisipyo ng Santa Maria. Kasi yun pa lang yung talagang kabisado ko na ruta papunta ng Pagsinag. Hindi ko pa inaano yung sa may Makaiban Bridge. Kasi although mabilis doon, pero hindi ko pa tinatry kasi nag-ano tayo tayo ng
time frame kung ilang oras natin makukuha mula Paso de Blas hanggang sa ating subdivision ng Pagsinag Place, Katmon. So, hindi ko pa rin din sinusubukan kasi malakas ang ulan, hindi talaga nadadaanan yung kalsada na yun. So, pero one of these days, papakita ko rin sa inyo yung ruta papunta doon. Pero hindi na siguro mula Paso de Blas, siguro magmula lang doon sa pagpasok ng mahabang parang. Hindi natin kukunin yung sa pagliko doon sa punta sa Makaiban Beach. So ayan mga kapos, paliko na tayo dito papunta sa ating Pagsinag Place. So narating na rin natin sa wakas. Partida yan mga boss ha, nakaangkas pa si OBR at si JJ sa likod ko. So tingnan nyo kung ilang minuto natin nakuha mula sa Paso de Blas hanggang sa ating main gate ng ating subdivision. So ayan mga boss, exactly 7:17. Nandito na tayo sa gitna ng Pagsinag. So ayan, nakikita nyo, 7:17 na. So 50 minutes yung travel time magmula Paso de Blas hanggang dito. Kita nyo yung traffic condition, pero nakuha pa rin natin ng kulang isang oras. So mga boss, kung di ka pa subscriber sa aking channel, pakiclick na lang po yung subscribe button dyan sa baba. Pag click mo nyan, lalabas yung notification bell. Pag-click mo na para maging updated ka sa akin yung susunod na i-upload na video. So, kita-kita tayo ulit mga boss sa next vlog. This is your Peter Rider together with my family. Kaway nga kayo. Dito. Bye!